bagong James Santos' channel. Bagong tema, bagong boses, may komentaryo. Ang pangangaral ni Brother Eli Soriano. Ang mapapanood ninyo ay ang pangangaral ni Brother Eli Soriano. Patutugtugin natin ang buang video nang hindi mawala ang konteksto ng kanyang ipinapangaral. At ginagawa natin ito sa pamamagitan ng fair use. At bibigyan natin ng komento pagkatapos ng video. Ang mapapanood ninyo ngayon ay pasasalamat sa Apalit Pampanga Convention Center. Halina at atin ang panoorin. Sige po, pwede na kayo magtanong. Brother Eli, naging member pa ako since 2005. Tapos natigil pa ako noong 2008. Dahil na rin po sa mga hindi ko lubos maunawaan na mga talata. Lalo na po about sa Mateo 23:9. Gaya na rin po sa pinaksa kanina. Ang umibig sa ama, ina, anak, babae at lalaki, nangigit sa akin na hindi sa akin. Sa Mateo 23:9 po, na sinasabing utos ni Jesus, hindi po ba kaya nagdagdag tayo o nagbawas sa pagbibigay ng ibang kahulugan doon sa sinalitang utos niya na huwag ninyong tawaging inyong ama ang sinumang tao sa lupa? Paano kapatid? Ang tanong mo, hindi kaya nagdagdag tayo o nagbawas sa kahulugan noong talatang 20? Opo. Yun? 23:9. At huwag ninyong tawaging inyong ama ang sino mang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama, sa makatwid bagay siya na nasa langit. Bakit mo sinabing nagdagdag tayo o nagbawas? Kasi po, iniiba po nila pagtuturo, pagbibigay ng ibang kahulugan doon. Kasi ang sinasabi ni Jesus, sino mang tao sa lupa. It means lahat ng tao sa lupa, huwag tatawaging ama. Kasi ang tunay na Kristiyano, taga-langit po. At isa lang ang tatawaging ama, ang ama na sa langit. Kasi mga anak niya tayo, lahat tayo ay magkakapatid. Nakasulat din po yan sa Mateo 23:8, na lahat ay magkakapatid. Opo, di ba nga kapatid, tayo naman, hindi naman tayo nagpapatawag ng ama pagtungkol sa pananampalataya. Talagang hindi tayo nagpapatawag ng ama, kaya nga hindi tayo tumatawag ng father, di ba? Papa, pagdating sa pananampalataya. Pero pagdating sa laman, meron naman talaga tayong ama ng ating mga laman. Yung kami sa Bulacan, ang tawag namin sa tatay namin ay ama. Ama. Alam mo, kahit tiyuhin namin, ama pa rin, amang mising, amang ganon. O sa lolo pa rin namin, ama pa rin, amang Andres. Pero sis, di ba po, tagalangit na po ang tunay na Kristiyano, mga ipinanganak na muli. Nakasulat din po sa Biblia, ang tunay na Kristiyano ay wala na sa laman, kundi nasa sa Espiritu. Kapatid, sabagay, si Brad Eli, tinatanong mo hindi naman ako, pero... Apo. Sorry po, sis. Opo. Ano ko rin po, tanong ko na rin po yung kay brother. Pero kapatid, may laman ka pa rin naman eh. May laman pa rin naman tayo ngayon, di ba? Nakikita mo nga kami. Nakikita ka namin. Ibig sabihin, may ama pa rin tayo sa laman. Parang ganito po, di ba magkakapatid po tayo sa loob ng iglesia. Ngayon po, pagdating sa labas, tatawagin ko ulit yung kapatid ko na papa.
ano po ba, lumabas tayo sa iglesia? O nahuhubad po ba ang pagiging tunay natin na Kristiyano? Na bumabalik ulit doon sa kinaugalian ng tagalupa, hindi ng tagalangit? Kasi nasa itaas po dapat ang niisip natin. Gaya na sinasabi ni Jesus, ako'y taga-itaas, hindi taga-ibaba. Ano po ngayon ang gusto niyong itanong kay Brad Eli? Yun nga po sa about sa Mateo 23:9. Kasi po sinasabi na rin po sa Jeremias 17:5 na sumpain ang tao na tumitiwala sa tao at tumiwalay sa Panginoon. Kasi po, sino po ang papakinggan ko? Si Jesus po ba na sinasabi niya, sino mang tao sa lupa ay huwag tatawaging ama? O ang tinuturo ng iba gaya rin ng pagkaunawa ni Brother Eli na ang tinutukoy lang na huwag tatawaging ama ay kagaya ng mga ngaral o ng mga pare. Kasi po, sinabi ni Jesus, sino mang tao sa lupa. Siya po ang daan at katotohanan na dapat natin pakinggan, hindi yung sariling pagkaunawa at kinagwalian natin bilang tagalupa. Ikaw kapatid ay nabautismuhan, sabi mo, 2005? 2005 po. Tapos, naging inactive ka ng 2008? Hanggang doon na lang po. Kasi habang nakikinig, patuloy pa rin naman po ako sa pagbabasa. Kaya mayroon po mga katanungan na nandun na po. Kaya nahinto na rin ako kasi hindi na ituturo o na ipapaliwanag sa akin ang maayos. Kaya palagi pa ako pumunta na dito. Dati nagtanong na rin po ako about doon kay Judas na rin po na pinasukan ni Satanas. If I remember na Sandali lang po last kapatid. year. Sandali lang po. Ibig sabihin, huminto ka hanggang 2008, tapos bumalik ka uli, nakikinig ka uli? Hindi lang po yung sa pagbabalik, kundi nagtatanong lang po ako lagi. Pupunta po ako lagi dito para lang po Okay. makapagtanong. So, hindi ka na po dumadalo, ganon? Opo. Pero nagtatanong lang po, sinasadya ko lang talaga. Since 2008, hindi ka na dumadalo? Opo, opo. Hanggang ngayon? Opo. Narito ka lang para nagtatanong ka, ganon ba? Opo, opo. Anong intensyon mo? Hindi, wala lang po sa intention. Gusto ko lang po kung ano ba talaga ang dapat paniwalaan ng tao, yung sariling pagkaunawa ba o yung salita mismo ni Jesus na sinasabi niya. Kasi kapatid, kung hindi ka naman na dumadalo since 2008 at ayaw mo naman ng dumalo, anong intensyon mo? Bakit nandito ka ngayon para magtatanong ka pa? Yun na nga po, kaya po ako hindi nagdalo dahil nga po doon sa mga salita ng Diyos na medyo malabo nga po, kaya po tinatanong ko kay Brother Eli po. Tapos sinasabi mo, merong mga bagay na hindi na ipaliwanag sa'yo ng maayos si Brother Eli, ganun ba? Parang gano'n na rin po. Kasi kagaya nga sinasabi ko sa Mateo 23:9, sinabi ni Jesus, sino mang tao sa lupa, bakit po iibahin natin yung sinabi niya? Kasi utos po yon at nakasulat din naman sa Biblia, huwag tayong magdagdag, huwag din tayong magbawas. Ano bang inibang sinasabi mo na iniba ni Brother Eli? Wala naman siyang iniiba dyan. Kasi po, kagaya niyan, hanggang ngayon, tanggapin man natin o hindi, mayroon pa rin tinatawag na ama sa laman. Sino mang tao sa lupa, hindi ba kasama yung ama sa laman doon? Sa tinutukoy ni Jesus na sino mang tao sa lupa? O, yan na nga ang epekto, kapatid, kasi hindi ka naman dumadalo. Dapat mo maintindihan, meron talagang ama sa laman. Kasi tayo ay laman. May mga bata ipinapanganak. Ibig sabihin, yung mga bata ba na yun, wala bang ama sa laman? Meron bang ama sa laman yun eh. Kahit na nga tayo tumanda pa, may ama tayo sa laman. May batang maliit, ipinapanganak, may ama sa laman. Ikaw ba, may anak ka ba? O di ikaw, ama ka sa laman ng anak mo? Di ba? Mayroon po. Pero po, mas tatanggapin ko po yung sinabi ni Jesus at susundin ko po. Sino mang tao sa lupa, huwag tatawaging ama. Dahil ang tao hindi makapagbibigay ng buhay na walang hanggan, kundi ang Diyos lamang. Kapatid, sa atin, sa pananampalataya, itong sinabi ni Jesus na ito, sa pananampalataya ito, hindi tayo tumatawag ng ama kanino man pagdating sa pananampalataya o sa relihiyon. Wala tayong tinatawag na ganon. Kaya nga ang tawag natin, kapatid, hindi ama. Di ba? Kapatid ang tawag natin. Doon Ikaw, na nga po, kung ayaw mo tanggapin, bahala ka. Di ka naman namin pala kasama na eh.
Hindi ka naman pala dumadalo na eh. Kahit ano sabihin namin, hindi mo natatanggapin yun. Sige, pero tanong ko po kay Brother Eli po yun, hindi po sa inyo, sis. O kaya Pasensya nga. na rin po. Mga kapatid, nakikinig lang ako meron ka sarili mong paniniwala hindi ka dapat magtanong Kasi kung nagtatanong ka, hindi mo i-advance yung sarili mong paniniwala. Ikaw meron ka na agad konklusyon Ang alam mo dito sa iglesia, ang tawag ko sa tatay ko, kapatid na Try. Ang tawag ko sa nanay ko, kapatid na Lina. Nung buhay sila. Si Sislus, ang tawag niya sa tatay niya, kapatid na Toming. Pag nag-uusap-usap kami sa iglesia, ang nanay niya, kapatid na, Ruming. Kapatid na Anong Ruming. pangalan mo na? Kapatid na Ruming po. Oo. Yun ang tawagan natin. Pero pag uwi mo sa bahay, ano itatawag mo sa tatay mo? Ang tawag ko po sa ama ko ama. Bahay. Ama. Sa Bulacan, ang tawag nila ay ama. Gaya nung sabi niya kanina, Amang Andres, Amang Missing, tiyuhin niya yun. Amang Andres, lolo niya yun. No? Meron naman sa Bicol, ang tawag naman Brad Danny sa Bicol ay Ama po, ama. Ama. Opo. No? Opo. Ang tawag naman doon sa may bandang Ilocos sa amin, Tapang. No? Ganun ang tawag. Ngayon, halimbawa, nakasalamuha tayo sa mga hindi kapatid. Hindi naman nila tayo maiintindihan kung ang tatay mo ay katawagin mo kapatid. Sa bahay mo, katawagin mo tatay mo kapatid. Hindi ganun tayo. Kasi ang sabi ni Pablo doon sa unang Korinto 9:20, basahin mo nga siya. At sa mga Hudyo, ako'y nag-aring tulad sa Hudyo, upang mahikayat ko ang mga Hudyo. Sa mga nasa ilalim ng kautusan, ay gaya ng nasa ilalim ng kautusan. Bagaman wala ako sa ilalim ng kautusan, upang mahikayat ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa mga walang kautusan ay tulad sa walang kautusan, bagamat hindi ako walang kautusan sa Diyos, kundi nasa ilalim ng kautusan ni Kristo, upang mahikayat ko ang mga walang kautusan. Sa mga mahihina... Ang Kristiyano nag-a-adjust siya kung asan siya. Hindi ibig sabihin, hinubad mo yung pagka-Kristiyano mo nung makibagay ka sa Hudyo. Sa interpretasyon mo pag Kristiyano ka, pagka nakibagay ka, hinubad mo na yung pagka-Kristiyano mo. Katangahan yun. Ang matalinong pakikisama sa kapwa, halimbawa, ang tatay mo hindi kapatid. Miyembro ka sa iglesia. Tatawagin mo yung tatay mo kapatid? Hindi ka kaya batukan ng tatay mo? Hindi naman kapatid yung tatay mo Tatawagin mo, hindi kapatid siya. Sasabihin mo sa kanya, hindi kita tatawagin ama. Hindi nga kapatid yung tatay mo Hindi rin kapatid yung nanay mo. Ganun mo tatawagin? At pag tinawag mo ba yung tatay mo na hindi kapatid na tatay, hinuhubad mo ba ang pagka-Kristiyano mo nun? Ganun ba interpretasyon mo? Ano ebanghelyong natutunan mo? Hindi ebanghelyo ni Pablo. Hindi ka marunong makibagay Kasi sa ebanghelyo ni Pablo, sa Hudyo, nag-aari akong tulad sa Hudyo. Sa mga walang kautusan, tulad sa walang kautusan. 4:15 ng unang Korintos. Sapagkat bagaman mangagkaroon kayo ng 10,000 mga guro kay Kristo, ay wala nga kayong maraming mga ama, sapagkat kay Kristo Jesus, ipinanganak ko kayo sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Di ba si Pablo, ama? Nagpapakilalang ama? Ibig ba sabihin, si Pablo, hinuhubad niya ngayon yung pagka-Kristiyano niya dahil bawal patawag ng ama
Eh kung hindi man siya nagpapatawag ng ama, pinakikilala niya ba ang kanyang pagkaama? Basahin mo ang Roma, Kapitulo 4, versikulo 11, Sismo. At tinanggap niya ang tanda ng pagtutuli na isang tatak ng katwiran ng pananampalataya na nasa kanya, samantalang siya'y nasa di pagtutuli, upang siya'y maging ama ng lahat ng mga nagsisisampalataya. Kung tawagin ko bang amang Abraham? Mali ba ako? Upang siya'y maging ama ng lahat ng nagsisampalataya, bagaman sila'y nasa di pagtutuli, upang ang katwiran ay maibilang sa kanila. Eh, ang salita ng Diyos ang nagsabi, si Abraham ay ama ng nagsisampalataya. Eh, sumasampalataya ako, hindi ko ba siya pwedeng tawaging amang Abraham? Hindi ba pwede? Ano mo lang yon? Sarili mo lang interpretasyon yon. Wala sa Biblia yon. Eh, si Pablo nagpakilalang ama eh. Si Abraham ipinakilala ng salita ng Diyos, ama ng lahat ng nagsisampalataya. Kung sumasampalataya ka, tatanggapin mo si Abraham, ama mo eh. Ama ng di pagtutuli na sumasampalataya. Ama ng pagtutuli na sumasampalataya si Abraham. Si Pablo, ama ng kumikilala sa Ebanghelyo na itinuro sa kanya ni Kristo. Uno-uno ng unang Timoteo, Sismo. Si Pablo, na apostol ni Kristo Jesus, ayon sa utos ng Diyos na ating tagapagligtas at ni Kristo Jesus na ating pag-asa. Kay Timoteo na aking tunay na anak sa pananampalataya. Eh ano si Pablo ni Timoteo? Nanay. Ama po. Eh tunay kong anak sa pananampalataya si Timoteo eh. Basahin natin ng Tito, 1:1. Si Pablo, na alipin ng Diyos at apostol ni Hesukristo, ayon sa pananampalataya ng mga hinirang ng Diyos at sa pagkaalam ng katotohanan na ayon sa kabanalan. Sa pag-asa sa buhay na walang hanggan, na ipinangako ng Diyos na di makapagsisinungaling, buhat pa ng mga panahong walang hanggan. Ngunit sa kanyang mga panahon ay ipinahayag ang kanyang salita sa pangangaral, na sa akin ay ipinagkatiwala ayon sa utos ng Diyos na ating tagapagligtas, kay Tito na aking tunay na anak ayon sa pananampalataya ng lahat. Biyaya at kapayapaan nawang mula sa Diyos Ama at kay Kristo Jesus na tagapagligtas natin. Ngayon, si Pablo, ama ni Timoteo sa pananampalataya. Ama ni Tito sa pananampalataya. Ama ng maraming Kristiyano sapagkat magkaroon man kayo ng 10,000 guro kay Kristo, wala kayong maraming mga ama sapagkat sa Ebanghelyo, itinanganak ko kayong lahat. Masama ba sabihin mo na si Pablo, ama ng mga sumampalataya sa ipinangaral niyang Ebanghelyo? Ama ni Timoteo, ama ni Tito, no, sa pananampalataya nila, no? Eh, ang ipipilit mo, huwag tatawaging ama sino man tao sa lupa. Eh, hindi ka rin pupayag na si Kristo ay ama. Ganun lang, isa ka lang isang punto ka lang, hindi ka nag-iisip sa Biblia eh. Eh, si Kristo ay ama eh. Eh, isa lang ang gusto mong tawaging ama, yung nasa langit. Eh, si Kristo, itakwil mo na rin na ama. Diba? Iba si Kristo kaysa sa ama sa langit eh. Eh, isa lang ang gusto mong tawaging ama. Kaya, masama na pag tinawag mong ama si Kristo. At ngayon, ang sabi ng banal na kasulatan, naaawa lang ako sa mga ganun na may sariling interpretasyon sa Biblia. No? Huwag tatawaging amang sino mang tao sa lupa.
Eh si Kristo, nagkatawan tao, pwede bang tawaging Ama? Pwede ba? Basahin natin ang Hebreo 2:11. Sapagkat ang nagpapaging banal at ang mga pinapaging banal ay pawang sa isa, na dahil dito'y hindi siya nahihiyang tawagin silang mga kapatid, na sinasabi, ibabalita ko ang iyong pangalan sa aking mga kapatid. Sa gitna ng kapisanan ay aawitin ko ang kapurihan mo. Ayon, yung dinatna ni Kristo sa lupa, tinawag niyang mga kapatid. Tuloy natin ngayon. At muli, ilalaga ko ang aking pagkakatiwala sa Kanya. At muli, narito, ako at ang mga anak na ibinigay sa akin ng Diyos. Meron ba namang anak babawalan mong tawagin si Kristo na Ama? Kasi isa lang ang alam mong tatawagin Ama eh. Isa lang eh. Walang kahit sino ng iba. Pati yung salita ng Diyos, tatakwin mo na. Hindi pwedeng tawagin si Abraham na Ama. Kapatid ang tawag ko. Sasabihin mo. No? Ano yan? Ibang na paniniwala yan. Kasi, kontra ka na sa salita ng Diyos eh. Ama siya ng lahat ng nagsisampalataya. Si Pablo, ama ni Timoteo, at saka, hindi tayo nagpapatawag, pero in reality, in spirituality, bukod sa Ama sa langit, meron tayong ibang Ama. 2:9 ng Hebreo. Bukod dito, tayo'y nagkaroon ng mga ama ng ating laman upang tayo'y parusahan at sila'y ating iginagalang. Hindi baga lalong tayo'y Nagkaroon tayo ng ating ama sa laman, sabi ni Pablo. Si Pablo may ama rin eh. Ngayon ano, sabi niya, batahin natin ng Efeso 6:4. At kayong mga ama, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak. Ba't tinatawag niyang ama yung mga may anak? Bawal tawagin ama eh. Di sabihin mo si Pablo, na yun ang interpretasyon mo, baka sakaling maniwala sa'yo si Pablo, ako hindi. Sige, Sis Luz, next. Pero matanong ko Sige lang, po, Brad. next. Okay na, next. Sige, yung susunod. Ni Pablo yung sinakausap niya eh. Kayong mga ama. Bawal pa tumawag na ama. Sana sinabi ni Pablo, kayong mga kapatid. Bawal tumawag na ama eh. Kung ikaw lang sana dumadalo, maiintindihan mo. Pantas ka sa sarili eh. Di ka dumadalo. Daing pag-aaral na hindi mo nalaman. Kaya wala kang paniniwala eh. Meron kang sarili mo. Mahirap na yan eh, ano? Mahirap yan na i-correct, kapatid na Luz. Kasi meron siyang sarili niyang paniniwala eh. Okay. Kaya sabi ni Pablo, kayong mga ama, huwag niyo ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak. Atakihin mo si Pablo ngayon. Hoy, ba't ka tumatawag ng ama? Brad Danny? Oo nga po eh. Hindi ka kasi kapatid dumadalo, kaya sigurado ako nakikinig po ito sa ibang mga paniniwala na siyang mga paniniwalang nagbibigay ng duda sa autentisidad ng sinasabi sa Biblia. Napakaganda nitong tinuturo po ninyo, kapatid na Eli. Oo nga, ngayon ko lang din naisip na itong mga puntong ito, kung hindi na pinapayagang tawaging ama, ang ama sa laman, binili ni San Pablo, mga kapatid ito sa Efeso, kayong mga ama, huwag niyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak. Therefore, hindi po pala nawawala naman yung relasyon between ama at anak kahit lingkod na ng Diyos. Hindi naman nawawala yun. Kaya sabi nga po dun sa, binanggit nyo din po kanina dun sa Hebreo, Kapitulo 12, ang sabi po, nagkaroon kayo ng mga ama. Deklarasyon ito ng salita ng Diyos Hindi naman sinabing, nagkaroon kayo ng mga ama pero
tawagin nyo lang mga kapatid, di naman po. At dapat igalang. Pag iginagalang, ano ba yung ama? Di ama. Pag ginagalang natin yung ating ama, ama din ang ating itatawag. Klaro naman po yun, kaya po pala niliwanag na yun ay ama sa laman na dapat nating igalang. Pag iginagalang natin yung ating tatay, unang-una sa tawag pa lang, talagang hindi mo na pwedeng baguhin yon. Yun po ang isang punto. Out of this world Kung ang tatay mo hindi kapatid, hindi naman naiintindihan yung aral na nasa loob Tawagin mo ngayon yung tatay mo na kapatid, pag hindi ka binatukan nun Opo, magagalit po yon. Sasabihin, yun ang hirap sa mayroong sariling Biblia. No? At ang masama, kung sino-sino pinagtatanungan mo. Kung sa akin ka nagtatanong, hindi ka sana dapat naligaw. Yan. At saka yun pa nga Yun pa lang sabi niya, yung huminto siya ng 2008. Tapos parang hindi ko kanina dahil hindi niya... Ito siya dahil hindi maliwanag sa kanya yung tinuturo ko. Kaya siya huminto. Bakit? Nagtanong ka na ba sa akin tapos hindi ako nagpaliwanag? Wala akong natatanda ang isang miyembro sa samahang ito na nagtanong na hindi ko sinagot, Sis Luz. Amen. Totoo po yan. Kahit makulit, kahit nakakainis, talagang pinagtsatsagaan niyo pong sagutin. Pero ito, ibang klase po ito, tapos pupunta dito para magtatanong na para ano lang, ganun. Tapos lumayas na. Lumayas na ba? Yun. Yung klase na yun. Baka magtatayo na lang siya ng sarili niyang relihiyon. Yun. Sige po, buti na lang. Next. Baka namumulot lang at Kasi kung ikaw mananampalataya, hindi mo pwedeng ignore itong mga talatang ito Kayong mga ama. Tinatawag mismo ni Pablo yung mga ama. Ama ang tawag niya. Hindi mo naman maisusulat na kayong mga kapatid. Opo. Nakakaawa rin. Merong mga tao na akala niya inihalal siya ng Diyos. Kung inihalal ka naman ng Diyos, ba't hindi ka nangangaral? No? Kung ang unawang nasa iyo ay mahigit, ba't di ka nangangaral? Anong ginagawa mo? Ba't hindi ka nangangaral? Anong ginagawa mo? Kung talaga ikaw ang nakakaunawa, ba't hindi ka nangangaral? Nagsasayang ka ng oras? It's untoward. Sabi nga rito, incredible. Tawag rito sa party na yun. Meron siyang sarili niyang paniniwala, kaya gusto ko sana kanina pa sumagot. Pinapayagan ko lang si Sis Luz. Parang hindi karapat-dapat na sagutin Ngayon, kung makikipag-diskusyon sana, alam mo, marami pa akong gustong basahin talata Siguradong maiipit yan kahit sino ang tinawag mo, kahit tawagin mo Papa sa Roma o kung sino man. No? Lahat ng leader ng relihiyon. Pag binasahan kita ng sitas, di ka makakaabante. Kaya lang, di ko binabasa. Dahil alam ko, hindi ka napakapanalig. No? Opo. Biro mo, huminto ka ng 2008. Dahil hindi malabo ang paliwanag. Hindi ka naman nagtatanong Malay kung may umiiral na taong gano'n na nalalabuan sa sinasabi ko. Kung nalalabuan ka pala, ba't ka umanib? Yun. Nakakaano yun nakaka-offend, nakakasakit ng kalooban pag makakarinig ka ng gano'n. Kaya matagal hindi ko sinasagot Ayokong sumagot kasi baka masaktan ko lang siya ano na pala siya, istabilisado nang meron siyang sarili niyang paniniwala Bawal na talagang tawaging ama. Aalamin mo ang sitwasyon. Ang sitwasyon. Yung mga unang Kristiyano,
Hindi mo naman alam ang private life noon eh. Wala sa Biblia. Dapat tandaan nyo yan. Wala ang private life ng Kristiyano sa Biblia. Hindi nakasulat. Naintindihan mo ba ako, Sis Luz? Ang private life nila hindi po nakasulat. Pagka umuwi sa bahay, hindi mo naririnig kung ano usapan ng tatay niya eh. Kung tinatawag niyang ama kung hindi eh. Ang nakasulat sa Biblia, yung communal life ng Kristiyano. Amen. Opo. Kung ano ang ginagawa ng mga Kristiyano pag sila'y nagkakatipon, nagsasama-sama. Pero pag uwi sa bahay, walang record sa Biblia. Basahin mo unang Korintos 7. Basahin mo yung nakasulat sa, kung ang isang babaeng sumasampalataya, may asawang hindi sumasampalataya. 7:13. At ang babaeng may asawang hindi sumasampalataya at kalooban niyang makipamahay sa kanya, ay huwag niyang hiwalayan ang kanyang asawa. Sapagkat ang lalaking hindi sumasampalataya ay nagiging banal sa pamamagitan ng kanyang asawa. At ang babaeng hindi sumasampalataya ay nagiging banal sa pamamagitan ng kanyang asawa. Sa ibang paraay, ang inyong mga anak ay nangagkaroon ng kapintasan, ngunit ngayoy mga banal. Kita mo? Hindi ba mayroong babae ang asawa hindi sumasampalataya? Meron po. Hindi ba may tao ang ama hindi sumasampalataya? Meron nga po. Merong kapatid, ang kanyang kapatid hindi sumasampalataya? Opo. O alam mo ba ang buhay nila pag nasa bahay na siya? Hindi na po natin alam. Babawalan mo ba ngayon yung kapatid natin na siya lang ang kaanib? Pabawalan mo na tawagin niya yung tatay niya na tatay sa bahay? Hindi. Sira ulo mo. Pag-uwi ng tatay niya pa rin yun eh. Kahit Kristiyano ka tatay mo pa rin yun eh. Ano man ang sabihin mo, tatay mo yun. Tapos pag-uwi mo sa bahay, pipilit mo sa tatay mo hindi sumasampalataya. Hoy, hindi na kita tatawagin tatay dahil bawal sa amin. Tingnan kung di ka batukan ng tatay mo. Naintindihan mo ba ako, Brad Danny? Opo, magagalit po sigurado yon. Ang nakaulat sa Biblia, yung communal life ng Christians, but not their personal lives. Halimbawa, asawa mo hindi sumasampalataya pag uwi mo sa bahay. O pwede mo ba ipilit dun sa asawa mo na hindi sumasampalataya? Yung gusto mo? Hindi. Makikisama ka dun sa asawa mo. Makikibagay ka. Kahit hindi nga sumasampalataya yun eh. Mapapasakop ka, pakikisamahan mong mabuti, para mahikayat mo yung asawa mong hindi sumasampalataya. No? Hindi mo pwedeng ipilit sa kanila yung aral na alam mo. Dahil hindi nga sila sumasampalataya eh. Kaya ang sabi ni Pablo, sa mga Hudyo, nag-ari akong tulad sa Hudyo. Tatay ni Pablo ay Hudyo. Ano ba yun? Sasabihin Oy, mula ngayon, ayaw na kitang tawagin tatay. Sabihin ba ni Pablo sa tatay niya yun? Yan ang mga diyan nyo maiintindihan, mga kapatid, ang halaga ng isang sinugo. Amen. Di yung nagnanasang maging guro ng kautusan na hindi naman nalalaman ng sinasabi, pati ang buong tiwalang pinatutunayan. Amen. Opo. Ikaw pala, ayaw mo pala na tanggapin na huwag kang tatawag ng ama pagdating sa pananampalataya. Pero pag uwi mo sa bahay, tatay mo pa rin yun, hindi. Ay, tinan mo tanong ko sa'yo, nung maani ba si Pedro? Tumigil na ba si Pedro tawaging tatay yung tatay niya na hindi naman kaanib?
Tanong ko sa'yo, Dani, naani ba ang tatay ni Pedro? Wala po akong alam na ulat na Ni Juan? Ni Judas? Naputol po, kapatid na Eli. Ano ang tawag? Ano ang tawag kay Pedro ni Kristo? 17 ng Mateo. Sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, "Mapalad ka, Simon Barjonas." O, kita mo? Ano ba kahulugan ng Simon Barjonas? Simon, anak ni Jonas. Barjonas. E di ang tatay niya, Jonas. O ano tatawagin ngayon ni Pedro sa tatay niya na hindi naman nakarecord na umanid? Mula ngayon, ayaw na kitang tawagin tatay. Sabihin ba ni Pedro yun sa tatay niya? Hindi ganun kagago si Pedro. Amen. Ano ba kahulugan ng bar? Pag nakabasa ka ng bar, ibig sabihin, anak ni Jonas. Ibig sabihin, may tatay siya ang pangalan Jonas. Basahin mo yung Gawa 13, versikulo 8. Datapwat si Elimas na manggagaway, sapagkat ganito nga ang pakahulugan sa kanyang pangalan, ay humadlang sa kanila na pinagsisikapang ihiwalay sa pananampalataya ang prokonsul. Si Elimas, ano ba ang pangalan niyan? Mo, 13:6. At nang kanilang matahak na ang buong pulo hanggang sa Papos, ay nakasumpong sila ng isang manggagaway, bulaang propeta, Hudyo, na ang kanyang pangalan ay Bar Jesus. Kita mo, may tatayan. Ang tatay niya, Jesus. Ay, naku, patawarin ka. At yung tatlong apostol, anong tawag nila, Sis Luz, dun sa tatlong apostol na tinaguri ang anak ng kidlat? Opo, si Santiago na anak ni Zebedeo, at si Juan na kapatid ni Santiago, at sila'y pinamagatan niyang Boanerges, na sa makapitbagay mga anak ng kulog. Di ang tatay pala ni Santiago at ni Juan. Mga tinatawag na mga anak pala ng kulog itong mga ito di ba, Sis Luz, ano? Walang tatay, lalabas. Ganon? Si Santiago, anak ni Zebedeo. Di ang ama ni Santiago, si Zebedeo. At si Juan, na kapatid ni Santiago, na anak din ni Zebedeo. At sila'y pinamagatan niyang Boanerges sa makatibagay mga anak ng kulog. Alam nyo, kung magbabasa kayo ng Biblia, mga kapatid, okay lang naman, kaya lang, bago nyo paniwalaan ng isang bagay, magsuri muna kayo. Magtanong muna kayo. Kasi, pati nga sa kanta, nilagay na yun Tanong mo Ayaw kasi magtanong. Nag-interpretasyon ka ng pansarili. Kaya ngayon, hindi mo natatawagin si Abraham, di mo natatawagin amang Abraham. Hindi mo natatawagin. Kasi, isa lang ang dapat natawagin ama sa langit, sa lupa yung nasa langit pag nasa lupa, hindi na pwede tawagin ama. Dalawang amang sinasabi, nagkaroon tayo, basahin mo, 12:7, Sis Luz ng Ebreo. Na dahil sa ito'y parusa, kayo'y nagtitiis. Inaari kayo ng Diyos na tulad sa mga anak, sapagkat alingang anak ang hindi pinarurusahan ng kaniyang ama. Datapwat kung kayo'y hindi pinarurusahan, na pawang naranasan ng lahat,
Kung gayo'y mga anak sa ligaw kayo at hindi tunay na anak. Bukod dito, tayo'y nangagkaroon ng mga ama ng ating laman upang tayo'y parusahan. At sila'y ating iginagalang. Hindi baga lalong tayo'y pasasakop sa ama ng mga espiritu at tayo'y mabubuhay? Dalawa ang ama natin, ama ng mga espiritu, yung ama sa langit. Meron tayong ama sa laman. Yun ang sabi sa Biblia. Kaya yung ama mo sa laman, pagdating mo sa bahay, kung tawagin mo, daddy, masama ba yun? Daddy. O kaya papa. O kaya tatay. O kaya sa Bulacan talaga, ang tawagan nila ron, ama. Si Amang Mising. Si Amang Pedro. Ganon ang tawagan nila. Ama naman sa laman yun na pinag-uusapan Pero yung pagtawag ng bawal na tawaging ama, ang sabi ng Panginoong Jesucristo sa mga apostol, huwag ninyong tawaging inyong ama ang sino mang tao sa lupa. Iisa ang inyong ama sa makatwid bagay, siya na nasa langit. Doon sa 8, huwag kayong patawag ng rabi, iisa lang ang inyong guro, kayong lahat ay magkakapatid. Actually, ang sinasabihan niyan, mga apostol Kaya, ang mga apostol, hindi nagpatawag ng rabi, at hindi rin sila tumawag ng ama sa kanino mang tao sa lupa. Pagdating sa pananampalataya, naiintindihan nila na yung utos na yon ay sa pananampalataya. Pero alam ni Pablo, kahit apostol siya, meron tayong mga ama sa laman na ating iginagalang, sabi niya. Meron tayong ama sa laman. Ako, nung buhay yung tatay ko, tawag ko papang sa bahay. Pero pagka magkakausap sa iglesia, tawag ko kapatid na try. Bawa, magkakausap kami nila Abna Perez. Sino ba nagbigay niya? Si kapatid na try po. Alam niya, ibig ko sabihin, yung tatay ko yun. Kaya ganyan yan. Sige, next is Luz. Opo, sige, next po. Hindi naman mahirap unawain ang sinasabi ni Jesus na huwag ninyong tawaging sino man sa lupa na ama sapagkat iisa lamang ang inyong ama, siya na nasa langit. Dahil ang sinasabi ni Jesus ay pawang espiritu. Bagaman si Abraham ay tinatawag ng mga Hudyo na amang Abraham ay dahil ama nila siya sa laman. At may sinasabi rin na si Abraham ay ama ng pananampalataya. Kaya si Abraham ay hindi natin pwedeng tawaging ama. Lalabag tayo rito. Ang Panginoong Jesus ay ama at si Apostol Pablo rin ay ama at ang mga pastor na ating pinaniwalaan. Pero hindi natin sila natatawaging ama dahil iisa lang ang ama natin na nasa langit. Sa mga viewers at mga sumusuporta sa aking channel, maraming salamat. Please like and share. At maraming salamat sa panunood. Laging manalangin at magpasalamat lagi sa Diyos. Amen.